No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang araw po sa kanila mga kaibigan. Kami po'y tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. Ang inyong lingkod, si Brother Bernard Factor Canyaveral, nag-aanyaya. Kami po ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Hey! Ito lamang po ang tanging palatuntunan sa telebisyon kung saan nalalaman natin ang totoong buhay pakikipagsampalaran ng mga tunay na superheroes. Walang iba kung hindi ang mga banal. Yay! At kasama natin ang mga mag-aral mula sa Queen Mary Learning Center! Queen Mary Learning Center na ating matatagpuan sa Birmingham, Brookside, and Carissa! Alright! Tanungin natin ang mga estudyante na ito kung ano masasabi nila sa kanilang paaralan. Si Ate Sunshine. Go ahead, taas tayo, Ate Sunshine. Sa aming eskwelahan po, kami ay may pagkakaisa dahil po bago magsimula ang klase, kami po ay laging nagdarasal. Wow! Napaka-importante ang pagdarasal sa anumang gawain bago magsimula. Si Kuya Lucky. Kuya Lucky. Ang eskwelahan po namin ay isang bayan. Dahil po, lahat po kami dito ay darasal bago magsimula ang klase. Woohoo! And? Unang pangalan po ng school namin, Queen Mary. Wow! Ikaw ba, dahil sa pagdarasal mo, bumait ka ba? Good boy? Good boy po ako ngayon. Siguro, mas magandang kausapin natin ang kanilang school principal at owner ni Nita na Narisa Haka. Yehey! Magandang araw po, Ma'am Narisa. Magandang araw po. At kami po natutuwa na makarating dito sa inyong paaralan, ha? Maraming salamat po. Paano po tayo nagsimula? 1993, as far as I understand, nagsimula. Siguro panood talaga ng news na magkaroon ng eskwelahan. Nagsimula po sa pagsusuper ng mga preschool. Tapos dumami po dahil sa mga request ng mga magulang. Bakit hindi ituloy na mag-open ng mga grade school? Hanggang ako ay nag-challenge. Kasi yung panahon nila ako ay nagtuturo sa public school. Sa public? Opo. Kaya parang mag-double time po, in the morning, half day lang kami din. Tapos, sa hapon? Sa hapon, nasa Manila po, in the morning po, mayroon po ako kalay. Nagtuturo po ng preschool. Nagsimula kayo sa isang maliit na... Maliit na role lang po. Marami lang po yun. Yes. Pero passion niyo po talaga, Ma'am Narisa, na magturo talaga sa mga bata. Palagay ko po. Mahal niyo ang mga bata. Mahal ko sila. Pero bakit po Queen Mary Learning Center? Paano po nila conceptualize? Siguro kasi devote ako sa mahal na doon. Dala-dala ninyo sa pagtuturo ito. Okay. Nakakatuwa. At so marami na po kayo mga napagtapos sa mga estudyante. 1993, ilang dekada na rin po. Ano ha? Nagsimula po kami sa preschool. Tapos hanggang laging tumataas. Kumuha po ako ng 22 sa sunod na level. Hanggang dumating na po sa high school. At ngayon, may grade 10, 11, 12 na rin. Wala po yung 11, Paparating na po ha. Siguro, Marisa, tell me, why should I enroll my children to your school? Why should I do that? Well, first of all, we are going to do values. Una-una po, ituro namin yung values. Yun ang inaano namin sa mga magulang. Nakita sa ko, konti lang po sila sa isang classroom. Very good. So manageable, ano po? Yeah. At nakita ko po, active leadership, isa sa mga mission ninyo. Opo. Ang mga bata. Yeah, meron po kami mga student council dito. So ibig sabihin, itong mga bata na ito, very soon, magiging active leaders sa ating bansa. Yung kagaya nitong si Lucky na feeling beautiful at feeling handsome. Palampakan natin si Mama. Thank you very much. At marami. Uy, palampakan ulit natin ang ating... Uy, ano ang sekreto? Ano ang sekreto? Pakihawa ka mo, Ate Pasay. Ano ang sekreto? Ang lahat ay nagsisimula sa pagdarasal. Ay, kita mo yun, napanggit sa atin ni Ma'am Narisa, di ba? Nakatutuwa. Ito bang mga bata na ito sa Queen Mary Learning Center, nagdarasal?
Taas ang kamay ng mga batang nagdarasal. Taas ang mga kamay. Very good. At totoo rin ba na kayo mga banal? Sabi ni Kuya Lucky. Yes, totoo rin ha. Palakpakan natin ang mga bata. Kaya naman mga bata, handa na ba kayo sa ating kwentong banal? Maupo na tayo na mahusay dahil narito na ang kwentong banal ni Tito Bernard. Once upon a time, sa isang malayong lugar sa Sipona, sa Turkey. And this was around 300 BC. Ay, 300 AD. 300 years pakatapos na mamatay ang ating Panginoon, mayroon dong isang kilalang gardener. O mahilig maghalaman. Sino ba sa inyo mahilig maghalaman? Meron ba? Kuya, mahilig ka maghalaman? Sino pa ang mahilig maghalaman? Ano ang mga tinatanim natin kung mahilig tayo maghalaman? Ha? Ano mga tinatanim natin? Bulaklak, ano pa? Gulay, ano pa? Ikaw, prutas, ano pa tinatanim sa paghahalaman? Ha? Nagtatanim ba tayo ng sama ng loob? Siyempre, hindi yun. At nakilala itong mama na ito na napakagaling magtanim. Lahat ng butong itatanim niya, tumutubo. Lahat ng mga sinasabog niya, sa mga seeds, sabay namumulaklak. Kaya yung kanyang lugar na ito, bagamat may kaliitan, punong-puno ng mga bulaklak, ng halaman, bungang kahoy. At syempre, pag may bulaklak, halaman, bungang kahoy, ano pang meron? Ano pang meron? Pag may mga bulaklak, may paro-paro. Yes, correct? Pag may mga puno at may mga bunga ang puno, may mga ibon. Yes, ano pang meron sa halamanan? Ano pang meron sa halamanan? Ano pang meron? Ha? Ay, meron mga bubuyog, correct? At pag may bubuyog, nagkakaroon ka ng nectar. Pag nagkaroon ka ng nectar, meron ka ng honey. At marami siyang bungang kahoy. At marami siyang puno. Meron siyang honeybees, maraming paru-paro, maraming mga ibon. Ang dami. Tunog ng ibon. Kaya nyo yun? Tunog ng ibon. Lahat ng mga tao, pag dumadaan sa kanyang halamanan, natutuwa. Natutuwa sila. At sabi nila, ang galing-galing nitong mamang ito. Pero ang sikreto niya, para lalong dumami, ipinamimigay niya ang ekstrang bungang kahoy. Halimbawa, puno ng mangga, matamis ang mangga, lahat ng matitira, dadalhin sa palengke at yung matitira ibibigay sa mga mahihirap. Mamimitas siya ng maraming lansones, lahat ng matitira ibibigay sa mga mahihirap. Nakakaipon siya sa pinagbentahan niya na mga bungang kahoy, mga gulay. Gulay, ang paborito mong gulay, Sunshine? Gulay. Ampalaya. Mahahaba ang kanyang mga ampalaya. At hindi masyado mapait. Ikaw, Lucky, anong paborito mong gulay? Kalabasa. Kumain ka ng gulay, hahaba ang iyong buhay. Kaya, ang mga tao sa lugar na yon, sa Sipona, mahaba ang buhay dahil sa isang hardinero na ang pangalan ay... Gusto niyo malaman kung anong pangalan niya? Gusto niyo malaman kung anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay Phocas. Anong pangalan? Phocas. At ito ang ating kwentong banal na si Phocas. So, mahal siya ng lahat ng mga tao. Mabait si Phocas. In fact, hindi siya maramot. Ang mga buto ng kalabasa, ipinamimigay niya ang kalabasa niya ganyang kalalaki. Gano'ng kalaki? Ganun kalalaki. Oh, kita mo, ang laki, di ba? Ang mga abukado niya, ganyang kahaba. Gano'ng kahaba? Ganun ka. Oo, di ba? Ang daming nabubusog. Ang mga ampalaya, ganito kahaba. Gano'ng kahaba? Oo, di ba? Ang mga talong, ang mga sitaw. So, ang lahat ay masaya. Isang araw, may dumating na hindi magandang balita. Lahat ng mga Kristiyano papatayin. Lahat daw ng mga Kristiyano ay ibig sabihin,
tayo, Katoliko, Protestante, lahat ng mga naniniwala kay Kristo ay papatay. Pupugutan ng ulo. Hala? It's so katakot, man. Diba? Papayag ka ba doon, Sunshine? Ikaw? Ala? Pero yun ang utos ng isang mahigpit na emperador na ang pangalan ay Diocletian. Anong pangalan ng emperador? Siya ay nasa Roma at yung Turkey ay malayo, pero ang Turkey ay sakop ng imperyo ng Roma at yun ang kautusan ng Emperador Diocletian. Papatayin ang lahat ng mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay naniniwala kay Kristo. At si Phocas ay isang Kristiyano. Dahil ito ang gawain ng isang Kristiyano, tumulong, magmahal, mag-aruga, magbigay. Ang tanong, natakot kaya si Phocas? Itatatwa niya kaya ang kanyang pagiging Kristiyano? Kung ikaw ang nandoon langit at nalaman na isa kang Kristiyano at ikaw ay papatayin, tatakwil mo ba si Kristo? Sinabi ni Lucky, sa susunod, darating si Diocletian at pupugutan siya ng ulo. Papayag kaya? Mga bata, itutuloy natin yan sa susunod na Sabado bago lang tayo tuloy magpaalam. Maraming salamat sa Fiat Lux Academe sa Dasmariñas at sa Imos Campus, Dr. Aida Gapo, Director, Mr. Ricardo Gapo, Controller, Ms. Cheryl Ferreras, Principal, Mrs. Anisha Porley, School Prefect, Mr. Prince Eric Gapo, Vice Principal, at sa lahat po ng faculty and staff mula po sa preschool hanggang sa senior high school. Hopefully one day makapag-shoot din po kami dyan sa inyong campus. At ganun din, binabati ko happy birthday at siyempre watching kila Marlon at L'Oreal Cruz, ang kanilang mga anak na si Isabella, JR at Sophia. God bless you more. Bago tayo tuloy magpaalam mga bata, siyempre iniwan po natin sa inyo ang mga mahalagang kataga ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton CSC, to always pray. Pray as a family because the family that prays together stays together. And a world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Sige!